Umilit ang ilang tagpo sa pagdinig kahapon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa isang punto, pinalaga ni Vice President Sara Duterte ang pagtatanong ng mga kongresista sa isa niyang dating kaopisina. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Did you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds? Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies. Chair, point of order, Madam Mr. Vice Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Pumalag si Vice President Sara Duterte habang tinatanong ng mga kongresista ang kanyang dating Special Disbursing Officer sa DepEd na si Edward Fajarda. Gate ng bise, bakit hindi agad binigyan ng kopya ng dokumento ang staff? Sa puntong ito, nagkasagutan din sina Vice President Duterte at Congresswoman Franz Castro. Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, ma'am. the point of order hindi is po Kasi wala dapat kami ganon. kakampi dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan maka-point muna 1 minute of recess order. declared by the Chair. Well, point of order. Nang suspendihin ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ng mga kongresista. Nasa pagdinig ang apat na staff na naunang ipinakontempt at pinaaresto ng komite dahil ilang beses hindi sumipot sa hearing. Pero wala ang Chief of Staff ng bise na si Attorney Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin. Sa excuse letter ni Lopez, hindi raw siya makapunta dahil sa acute stress disorder. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumulong si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang so nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. Ang pagpapalawig ng contempt order, kinwestiyon ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte, gayon din ng bise. Punto ng bise, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary, bilang ito rin ang appointing authority. Madam Vice President. I'm sorry, sir. Tinanong kita, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Motion to Hindi suspend niyo alam for 5 lahat minutes. 1 na minute ang recess. nag-a-appoint ay 1 minute President. suspension is declared by the Chair. Kalaunan, humupa ang tensyon at hiniling ng bise na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. If you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. That is precisely the point, ma'am. The- If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.